pagpapatuloy. At habang tuloy lang si Aisha sa pag-alis, siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi daw siya makapaniwala na ang taong nakaharap niya daw ay ang tunay na The Black Dragon. Ngunit halata naman na ito ay pagkukunwari lang ni Joshua kanina at ito daw ay isang hindi lang pagkakaunawaan. At ang mga tao daw na nagtiwala sa kanya sa misyong ito ay malamang daw na hindi inaasahan ang isang variable na tulad nito. At hindi rin daw nila inaasahan na ang Master of Mana daw ay nandito sa gitna ng Avalon at ini-enjoy ang sarili nito. At siya ay napangiti at nagsalita. Sinabi niya na kung ganoon daw, ito ay mas nakakabuti para sa kanya. At tiyak daw siya na hahabulin siya ng ilang sandali, ngunit sa ngayon daw siya ay isang malaya. At makikita na napatalon si Aisha sa tuwa at hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman nito sa ngayon. Bumalik ang eksena sa palasyo at masayang nag-uusap ang mga tao sa loob nito. Pinuri ng lalaki ang kagandahan ng isang babaeng kaharap niya at inalok niya itong sumayaw. Ang iba namang mga bisita ay pinag-uusapan naman ang tungkol sa isang mana stone mine na natagpuan daw sa The Shiv Count Estate. At nabalitaan daw na ang mga naminang bato doon ay katumbas daw ng ilang taong budget ng Avalon. Makikita naman ang tatlong naggagandahang mga babae na nag-uusap tungkol sa prinsipe. Tinatanong nila kung sino ba daw ang unang aalukin ng prinsipe na sumayaw sa piging. At habang nakatayo namang mag-isa si Cheryl ay makikita na pinag-uusapan siya ng dalawang lalaki. Patanong na sinabi ng isang lalaki na hindi ba daw si Cheryl ang babaeng nakatayo ng The Pontier family. Nagsalita naman ang isang lalaki at sinabi niya na nabalitaan daw niya na kinakailangan ng isang napakalaking halaga ng pera upang maitayo daw muli ang Pontier family. At ang kalaban daw ng The Pontier family sa territorial battle ay ang The Cromwell Marquis family. At natitiyak daw niyang walang sinumang pamilya ang susuporta sa Pontier family ngayon. Bakas naman sa mukha ni Cheryl ang lungkot habang naririnig ang mga sinabi ng mga tao sa kanyang paligid at wala naman siyang magawa tungkol dito. At siya ay nagulat na napalingon ng may sumigaw na tao at ipinaalam sa kanila na mga bisita na ang first prince daw ng dakilang imperyo ng Avalon na si Kaiser Van Britten, at ang kanyang kapatid na si Princess Cerseiren Van Britten ay parating na daw at papasok na sa piging. At makikita si Kaiser na pumasok na at mayroong dalawang Imperial Knight na naka-escort sa kanya. Yumuko naman ang mga tao sa harapan niya tanda ng paggalang at respeto sa kanya. At siya ay nagsalita. Pasiga siyang nagpasalamat sa lahat na dumalo sa kanyang kaarawan at mangyari daw na mag-enjoy ang lahat sa piging na ito. Kaiser Van Britten, ang first prince ng The Avalon Empire. Nagsigawan naman ang mga babaeng bisita nang makita nila ang prinsipe at sinabi nila na napakagwapo naman daw niya. Sinabi naman ng isa na gusto niya daw na maging partner ang prinsipe kahit minsan lang daw at sisiguraduhin daw niyang siya ang magiging partner ng prinsipe ngayong taon na ito. Makikita naman ang isang tao na tila bang may hinahanap na pangalan sa isang listahan. At makikita na si Ellen pala ito. Ipinaalam niya kay Cerseiren na ang pangalan Joshua Sanders daw ay wala sa listahan ng mga naimbitahan ngayong taon na ito. Nalungkot naman si Cerseiren nang malaman niya ito at napabugtong hininga at nagsalita. Sinabi niya na wala pala ngayon si Joshua sa lugar na ito. At sinabi niya na kahit 5 taon na raw ang nakakalipas ay bakit daw hindi pa rin niya ito nalilimutan. Cerseiren Van Britten, prinsesa ng Avalon Empire. Nilinggan naman siya ng kanyang kapatid na si Kaiser at tinanong niya ito na kung may sinasabi ba daw ito. Sumagot naman si Cerseiren at sinabi niya sa kanyang kapatid na wala naman daw. Tumugon naman si Kaiser at sinabi niya na kung ganoon daw ay nagkamali lang siya. Dahil inaakala daw niya ay kinakabahan si Cerseiren dahil matagal na daw itong hindi nakakalabas ng The Brilliant Flower Palace. At sa tingin daw niya ay nag-aalala lang siya sa wala. At biglang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya si Cheryl na nakatayo lang na mag-isa na walang kasamang iba. At sinabi niya na nag-aalala daw siya na hindi niya makita si Cheryl ngayong taon na ito. Nabigla naman si Cheryl nang narinig niyang nagsalita ang prinsipe nang makita niya itong palapit na sa kanya. Nagsalita naman si Kaiser habang papalapit kay Cheryl. Sinabi niya na nagagalak daw siyang makita si young lady Cheryl. Tumugon naman si Cheryl at binati niya ang prinsipe. Sinabi niya na siya daw si Cheryl de Pontier at binabati daw niya ang little son ng Avalon Empire na si Kaiser Van Britten.
Nagulat naman si Kaiser na tila bang nahihiya ito nang binati siya ng napaka-pormal ni Cheryl at sinabihan niya si Cheryl na mangyari daw na huwag na lang daw gawin niya ni Cheryl dahil hindi daw siya sanay sa ganyang klase ng pagbati. At sa anuman daw na kaso, 3 taon na rin daw ang nakakalipas nung huli niyang makita si Cheryl sa kanyang kaarawan. At mula daw noon ay palagi na daw siyang nakakatanggap ng tabs mula sa The Pontier family circumstances. At sinabi niya kay Cheryl na tiyak daw siyang nakakaranas lang ito ng mga hindi magagandang mga pangyayari. At ipinaalam niya kay Cheryl na siya rin daw ay nakakaramdam ng hindi maganda. Nagulat naman si Cheryl sa sinabi ni Kaiser at tinanong niya ito na kung ano ba daw ang ibig nitong sabihin. Nagsalita naman si Kaiser. Sinabi niya na matagal na daw niyang gustong makita si Cheryl. At inalok niya ito ng isang sayaw. Nagulat naman ang lahat ng kanyang mga bisita nang marinig nilang inalok ng prinsipe si Cheryl ng The Pontier family na sumayaw. At tiningnan siya ng lahat ng mga tao na nasa loob ng piging na may panghuhusga at kung ano-ano pang hindi magagandang mga salita ang kanilang sinabi. Ngunit wala silang may magagawa dahil ito ay kagustuhan ng prinsipe mismo. Nagdadalawang isip naman si Cheryl kung tatanggapin niya ang alok ng prinsipe at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Patanong niyang sinabi na kung bakit ba daw gusto siyang makita ng prinsipe. Ngunit kung tatanggapin niya daw ang alok ng prinsipe sa kanya, siya daw ay magiging punterya ng selos at inggit mula sa lahat ng mga bata ng mga mararangal na pamilya na nandito. At hindi daw siya dapat magkaroon pa ng iba pang mga kaaway sa isang sitwasyon na kung saan sa Cromwell family pa nga lang ay nahihirapan na sila. At siya ay nagsalita. Magalang niyang tinanggihan ang alok ng prinsipe at siya ay humingi ng tawad dahil hindi daw niya magagawang makipagsayaw sa prinsipe. Nagulat naman si Kaiser nang marinig niyang tinanggihan siya ni Cheryl at siya ay napatanong kung bakit daw. At patanong niya ring sinabi na kung may ginawa ba daw siyang mali para tanggihan siya ni Cheryl. At kung maaari ba daw na sabihin ito ni Young Lady Cheryl sa kanya ang rason. Hindi naman alam ni Cheryl ang kanyang isasagot kay Kaiser dahil baka lalo pa siya pag-initan ng mga tao sa kanyang paligid. At makikita na biglang dumating si Joshua at sumigaw. Pasiga niyang sinabi na dahil daw siya na ang partner ni Cheryl sa pagsayaw. Napalingon naman sila kay Joshua at tinanong ni Kaiser na kung mula ba daw si Joshua sa The Imperial Knights. Nilagay naman ni Joshua ang kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib at yumuko tanda ng paggalang at respeto sa prinsipe at binati niya ito. Sinabi niya na ikinagagalak daw niyang makita si Kaiser at ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ang pangalan niya daw ay si Baron Joshua Sanders. Nagulat naman si Sir Ciaran nang marinig niya ang pangalang Joshua Sanders at patanong niyang sinabi na kung sinabi ba daw ni nito ang pangalang Joshua Sanders. Nagulat naman ang mga anak ng mga maharlika na dumalo sa piging at hindi sila makapaniwala na ang taong dumating ay ang Little Star ng Imperyo. At ang taong binago ng tuluyan ng Imperial Battalion sa loob lamang ng 5 taon. At siya rin daw ang prodigy na kinuha ang halos lahat ng pinakabatang titulo. At narinig daw nila na si Joshua ay mula sa The Agnes family. Sinabi naman ng iba na ang Agnes family daw ay may mapayapang relasyon sa The Pontier family kung tama daw ang kanilang pagkakaalala. At kung ganoon daw ang kaso, ang rason daw kung bakit nagparito ang Pontier family habang nasa mapanganib silang sitwasyon ay dahil gusto nilang makita si Baron Joshua at para humingi ng tulong sa kanya. Nagsalita naman si Kaiser. Sinabi niya na karangalan daw niyang makilala ang kilalang tao na tulad ni Joshua. Tumugon naman si Joshua at sinabi niya na karangalan niya rin daw na makita mismo ng kanyang sariling mga mata ang kanyang kamahalan, ang First Prince na si Kaiser Van Britain. Gayunpaman daw si Young Lady Cheryl at siya, ay nakagawa na ng plano sa isa't isa. At hinihingi niya ang pangunawa ng prinsipe. Napatahimik naman saglit si Kaiser at napangiti at nagsalita. Tinanong niya si Cheryl na kung talaga ba daw na nakagawa na sila ng plano kasama si Baron Joshua Sanders. Mahiya namang sumagot si Cheryl at sinabi niya sa prinsipe na oo, totoo daw ang sinabi ni Joshua. At pasiga namang pumasok si Gawag. Pasiga niyang sinabi na si Baron Joshua daw ay isang arogante at mayabang na klase ng tao. Nagulat naman sila nang makita nila at narinig ang mga sinabi ni Gawag at tinanong siya ng prinsipe na kung ano ba daw ang ibig sabihin niya. Inilagay naman ni Gawag ang kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib at nagsalita. Sinabi niya sa kanyang kamahalan na si Kaiser na tunay daw siyang humihingi ng paumanhin sa kanyang walang galang na pagpasok.
Ngunit ang prinsipe daw ay ang pinakamahalagang tao sa piging na ito at ang mga aksyon daw nila ni Joshua nung nag-alok ang prinsipe ng isang sayaw kay Cheryl ay hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil siya ay biglang nagulat nang bigla siyang hinawakan ni Joshua sa kanyang kanang balikat at ito ay nagsalita. Sinabihan siya ni Joshua na kung alam ba daw nito ang totoong kagandahang loob ay dapat alamin muna nito ang kanyang kinatatayuan ngayon. Makikita namang nagalit si Gawag sa ginawa ni Joshua at galit niyang sinabi kay Joshua na ang lakas naman daw ng loob nito para pigilan siya. At bigla siyang nagulat nang narinig niyang nag-uusap ang mga kababaihan sa kanyang likuran. Patanong na sinabi ng isang babae na hindi ba daw ay ang partner ni Cheryl na si Joshua ay nakapagdesisyon na. Tumugon naman ang isa pang babae at sinabi niya na ang pagtanggi daw sa isang kahilingan mula sa kanilang kamahalan ay medyo nakakainsulto. Nagsalita naman ang isa pang babae at sinabi niya na kung ganoon daw ay gagamitin daw ng kanilang kamahalan na si Kaiser ang kanyang katayuan para kunin kay Joshua si Cheryl na sinasabing kapareha na ni Joshua. At napagtanto ni Gawag na kung itutuloy niya ang kanyang ginagawa ay mapapahiya ang kanilang prinsipe. At lumapit si Joshua sa kanya at may ibinulong ito. Ibinulong ni Joshua na kung talaga daw na iniisip ni Gawag ang katayuan ng kanilang kamahalan, ay hayaan niya na dapat ito at tumahimik na lang. At sinabihan siya ni Joshua na palalagpasin na lang daw niya muna sa ngayon ang ginawa ni Gawag. At sigurado naman daw siya na ayaw nang maranasan muli ni Gawag ang parehong bagay na naranasan niya sa araw na iyon. Ang tinutukoy ni Joshua dito ay noong tinalo niya ang Araxia sa loob ng academy. Bakas naman sa mukha ni Gawag ang inis at galit matapos niyang marinig ang sinabi ni Joshua sa kanya at ang katotohanan na wala na siyang may magagawa pa kundi ang sumunod na lang. Bigla namang nagsalita si Kaiser at napalingon naman si Joshua sa kanya at nakinig sa kanyang sasabihin, habang makikita naman si Gawag na nanginginig sa sobrang inis. At ipinaalam ni Kaiser sa lahat na okay lang daw siya kung ganoon ang kaso. At sinabi rin niya na bukas daw ang piging na ito para sa lahat para mag-enjoy. At huwag daw silang masyadong mainit ang ulo. Yumuko naman si Joshua at inilagay ang kanang kamao nito sa kanyang dibdib tanda ng paggalang at respeto sa prinsipe at nagsalita. Sinabi niya na kung alam daw niya sana na aalukin ng kanyang kamahalan si Cheryl bilang kanyang partner sa sayaw, ay hindi na lang daw niya sanang ginawang partner si Cheryl. At humingi na lang siya ng paumanhin at mangyari daw sana na patawarin ang kanyang kawalang galang. Tumugon naman si Kaiser at sinabi niya na hindi daw kailangan humingi ng paumanhin ni Joshua sa kanya. At sa halip siya nga daw dapat ang humingi ng paumanhin dahil sa kamuntikan na paggawa ng kawalang galang sa kanila ni Joshua at Cheryl. At wala na daw siyang may magagawa pa kung may partner na si Cheryl. At inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at yumuko sa harap ni Cheryl at nagsalita. Sinabi niya na mangyari daw sanang bigyan siya ng isa pang pagkakataon na maisayaw niya si Young Lady Cheryl sa susunod na piging. Hindi naman makapaniwala si Cheryl sa ginawa ng prinsipe at nakangiti siyang tumugon dito. Sinabi niya na ito daw ay isang karangalan na makasama ang prinsipe sa pagsayaw sa susunod na piging. Nagsalita naman ang prinsipe pagkatapos at sinabi niya na kung ganoon daw ay mangyaring mag-enjoy daw ang lahat sa piging na ito. At siya ay umalis na. Iniabot naman ni Joshua ang kamay nito kay Cheryl at nagsalita. Sinabi niya na hawakan daw nito ang kanyang kamay. Tumugon naman si Cheryl at sinabi niya na mukha daw yatang may utang na loob siya kay Joshua ngayon sa buong araw na ito. At makikitang hinawakan niya ang kamay ni Joshua at sinabi niya na malalagay din daw sana sa isang gulo si Joshua kanina at tinanong niya kung bakit daw siya tinulungan nito. Sumagot naman si Joshua. Sinabi niya na ang kanyang ginawa daw ay masasabing isang kabayaran. Dahil nakalimutan niya ang kanilang ipinangako sa isa't isa 5 taon na ang nakakalipas. Ang tinutukoy dito ni Joshua ay yung araw na ibigay sa kanya ni Cheryl ang simbolo ng kanilang pamilya kay Joshua at sinabi nito na dadalaw daw si Joshua sa kanila. Nagulat naman si Cheryl at hindi makapaniwala na natatandaan pa ito ni Joshua. At sinabi niya na akala daw niya ay nalimutan na ito ni Joshua ang tungkol dito at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Minura niya si Joshua at sinabi na hindi lang daw talaga siya binisita ni Joshua sa kanila. At patanong niyang sinabi na kung hindi ba daw alam ni Joshua kung ano ang ibig sabihin ng pagbigay ng isang babae sa isang tao ng kanilang family symbol. At bakas sa mata ni Cheryl ang lungkot at napakagat na lang sa labi na tila bang may sasabihin sana kay Joshua.
Bigla namang nagsalita si Joshua na tila bang alam na niya ang sasabihin ni Cheryl sa kanya. Sinabi niya na hindi pa daw niya magagawang matulungan si Cheryl sa ngayon. Dahil siya daw ay parte pa ng The Imperial Knights. Umiwas naman ng tingin si Cheryl at gumawa ng isang peking pagtawa at tinanong niya si Joshua na kung ano ba daw ang pinagsasabi nito na tila bang wala siya kaalam-alam sa mga sinabi ni Joshua at nagdahilan na lang. Nagdahilan siya na naku-curious lang daw siya tungkol sa mabilis na paglaki ni Joshua at yun lang daw yun. At sinabihan niya si Joshua na mag-ingat na lang na huwag siyang maapakan nito. At nagsimula na silang dalawang sumayaw. At ganoon din ang lahat ng mga bisita sa piging na ito. Lumipat naman ang eksena na makikita ang isang tao na galit na nagsasalita habang inilalapat ang espada nito sa semento. Minura niya ang kanyang Panginoon at patanong niyang sinabi na paano daw nagawa sa kanya ng kanyang Panginoon na suntukin siya matapos siyang makita nito. At pagkatapos daw ng kanyang pinagdaanan para lang makasurvive sa demonyong yun sa loob ng 5 taon ay ito lang daw ang matatanggap niya. At makikita ang isang knight na napakadumi ng kanyang baluti at nakatayo sa harap ng entrance ng The Imperial Palace at nagsalita. Galit niyang sinabi na nag-e-enjoy lang daw ang kanyang kamahalan sa isang piging na nagaganap sa loob ng The Imperial Palace habang siya ay hindi man lang hinarap nito. Napansin naman siya ng knight at hinaranggan siya nito. Pasigaw na sinabi ng knight na tumigil daw ito dahil hindi daw ito ang lugar para pumasok ang isang palaboy na tulad niya at bumalik na daw ito kung saan man daw ito nanggaling ngayon na mismo. Lalo namang nagalit ang knight at sinigawan niya ang knight na nagbabantay sa entrance ng palasyo. Nagalit siya dahil tinawag siya nitong isang palaboy at galit niyang tinanong ang knight na kung bulag ba daw ito at hindi ba daw nito nakikita ang crest sa kanyang dibdib. Si Cain pala ang taong ito na nag-iisang knight ni Joshua na inutusan niyang magsanay sa ilalim ng kanyang ama na si Duke Agnes. Cain, Knight of the Agnes Duke family and Joshua Baron family. Pinalitan na pala ng author ang Cain na pangalan sa chapter na ito ng Cain. Bumalik ang eksena sa loob ng palasyo at makikita na tapos ng sumayaw sina Joshua at Cheryl. At pinuri sila ng mga taong nakakita sa kanilang sumayaw at sinabihan sila ng mga ito na bagay daw silang dalawa at sila daw ang pinakamagandang magkapareha sa Avalon. Makikita naman sina Gawag at Natasha sa gilid na naiinis matapos marinig ang mga papuri ng mga nanunood na mga maharlika at nagsalita si Natasha. Hindi siya sumang-ayon sa mga papuri at kinutya niya ang mga ito. Nagsalita naman si Gawag at sinabi niya na ang kasiyahan daw na nadarama sa ngayon nila Cheryl at Joshua ay magtatagal lamang daw sa araw na ito. At tingnan na lang daw nila kung hanggang kailan daw sila magtatagal ng ganito. At makikita naman si Cheryl na nahihiya at namumula ang pisngi na nagpapasalamat kay Joshua para sa araw na ito. At masaya siyang tumakbo paalis sabay sabi na hanggang sa muli daw nilang pagkikita. Nagsalita naman si Joshua at sinabi niya na minipin pa rin daw si Cheryl magpahanggang sa ngayon. At bigla namang napalingon si Joshua nang napansin niya ang isang babae na lumapit sa kanya at makikita na si Sir Siren pala ang babaeng ito at siya ay nagsalita. Tinanong niya si Joshua na kung siya ba daw ang Joshua Sanders na nakilala niya sa kabilang pader 5 taon na ang nakakaraan. At bigla siyang nagulat nang sumagot si Joshua gamit ang telepathy at sinabi nito sa kanya na bibisitahin daw niya ang The Brilliant Flower Palace sa lalong madaling panahon. At ipinaalam niya rin kay Sir Siren na ang gamot daw na makakapagpagaling sa sakit niya ay malapit nang matapos. At makikita na malayo na si Joshua sa kanya at napapalibutan na siya ng mga iba pang mga maharlika at binati siya ng mga ito at ang iba naman ay inalok siya ng isang sayaw. Nagsalita naman si Sir Siren. Pasigaw niyang sinabi kay Joshua na sandali lang daw. At tinanong niya ito kung ano daw ang ibig sabihin niya sa gamot na sinasabi niya. At tinawag niya uli ang pangalan ni Joshua. Sumagot naman si Joshua gamit ang telepathy. Sinabi niya na ito daw ang kanyang paraan para bayaran ng isang pagsasamahan mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagulat naman si Sir Siren matapos marinig ang sinabi ni Joshua. At makikita si Joshua na nakalabas na ng palasyo at sinabi niya na manatiling maayos daw si Sir Siren hanggang sa muli nilang pagkikita. Kinaumagahan, sa academy, makikita ang mga grupo ng mga estudyante na nagkakagulo na tila bang may kung anong kaganapan ang nangyayari. Pasigaw na sinabi ng isang estudyante na bilasan daw kumilos ng iba pang mga estudyante dahil malapit na raw dumating ang tinatawag nilang boss. At lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang nakita niyang dumating na ang kanilang boss at pasigaw niyang sinabi na atensyon.
At makikita ang ibang estudyante na nagbigay galang nang dumating na ang isa pang estudyante na tinatawag nilang boss. Harvest Baron Family Icarus. Si Icarus pala ang estudyante na tinatawag nilang boss sa academy. Pagkalipas ng 5 taon ay naging isang respetadong tao at estudyante si Icarus sa loob ng academy at habang naglalakad siya at nakatingin ang lahat ng mga estudyante sa kanya, siya ay biglang tumigil at makikita na biglang yumuko ang lahat ng mga estudyante sa paligid niya at pasigaw nilang binati at kinongratulate nila ng sabay ang kanilang brother na si Icarus sa maaga nitong pagtatapos sa academy. Nagsalita naman si Icarus pagkatapos at sinabihan niya ang mga ito na huwag daw nilang gawin ang ganitong gawain dahil baka kung ano daw ang isipin ng iba pang mga estudyante tungkol sa kanya. Pasiga namang tumugon ng isang estudyante. Patanong niyang sinabi na paano daw nila hindi magagawa ito, si Icarus daw ang isa sa nagdala ng revolusyonaryong pagbabago sa academy. Kung kaya daw mangyari na hayaan na lang daw silang gawin kahit ang ganito man lang na pagbati sa kanya. At maiba lang daw. Itinanong niya kay Icarus kung saan daw ito pupunta sa ngayon. Nagulat naman si Icarus sa tanong ng isang estudyante sa kanya at siya ay napangiti at tumingala sa kalangitan at nagsalita. Sinabi niya na matagal na daw siyang nakapagdesisyon. At napagdesisyonan niyang aalis daw siya para puntahan ang isa pang araw ng Avalon. At sa kabila naman, sa palasyo, ay makikita si Joshua Sanders na napabahing. At patanong niyang sinabi kung ang pagbahing ba daw niya ay dulot ng sipon, at siya ay gulat na napalingon nang marinig niyang nagsisigawan ang 2 knight sa likuran niya na tila bang may pinipigilan silang isang tao na pumasok sa loob. Patanong na sinabi ng isang knight kung paano daw ito nakapasok dito sa palasyo. Sinabi naman ng isang knight na hindi daw pinapayagan na makapasok ang isang outsider sa loob kung kaya mangyaring umalis na ito dito. Tumugon naman ang tao at pasigaw niyang sinabi sa 2 knight na umalis daw ang mga ito sa harapan niya at huwag daw siyang pigilan dahil alam daw niyang nandito ang battalion commander sa loob. At makikita na si Kane pala ang taong nagpupumilit na makapasok. Hinaranggan naman siya ng 2 knight at pasigaw na sinabi ng knight na nasa kaliwa na maghintay lang daw ito sa may lobby. Dahil hindi daw ito ang lugar para sa mga outsiders na makapasok na lang ng basta-basta. Tumugon naman si Kane. Pasigaw niya ring sinabi na 5 taon na raw siyang naghintay sa malaimpyernong lugar na iyon. At siya ay napamura, at bigla na lang silang tatlong tumigil nung tinawag na ni Joshua ang kanyang pangalan. At siya ay namangha nang makita niya si Kane. Inakala niya rin na mababalikan niya si Kane sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon ngunit siya daw ay naantig nung si Kane mismo ang pumunta sa lugar na ito para makita siya. At masaya daw siyang makita muli si Kane. Bigla namang nagulat at nainis si Kane kay Joshua at minura niya ito. Galit niya ring itinanong sa kanyang Panginoon na si Joshua na kung paano daw nitong nagagawa na mag-enjoy ng magarbo sa loob ng Imperial Palace na siya lang mag-isa. Pagkatapos siya nitong iwanan, siya na kanyang pinakamahalagang first subordinate sa ilalim ng mga kamay ng isang demonyo. Ang tinutukoy ni Kane dito ay si Duke Agnes noong panahon na nagsasanay siya sa ilalim ni Duke Agnes. Pinaalam niya rin kay Joshua na nagsanay daw siya ng sobra gamit ang kanyang espada hanggang sa sumuko na ang kanyang mga kamay habang iniisip niya si Joshua. At pinaalam niya rin na inialay daw niya ang kanyang kabataan para sa kanyang Panginoon na si Joshua. Nakangiti namang humingi ng tawad si Joshua sa kanya. At habang pinupunasan ni Kane ang kanyang mga luha at sinabi niya kay Joshua na kalimutan na lang daw niya yon. At natutuwa daw siya dahil naiintindihan ng kanyang Panginoon na si Joshua ang kanyang sinapit. Tinanong naman ng knight si Joshua na kung ganyan lang ba daw lagi si Kane. Napatawa naman si Joshua sa tanong ng knight at siya ay nagsalita ulit. Patanong niyang sinabi na kung pumunta daw si Kane sa palasyo para makita siya nito, nangangahulugan lang daw ito na naabot na ni Kane ang antas na sinabi ni Joshua sa kanya. At biglang tumigil sa pag-iyak si Kane at siya ay tumawa at mayabang na sumagot kay Joshua. Sinabi niya na hindi na daw kailangan pang itanong ito sa kanya ni Joshua. At pwede naman daw nitong sabihin na sapat na siyang malakas para hindi matalo sa kahit na sinuman maliban na lang sa kanyang Panginoon na si Joshua. At siya ay tumawa ulit. Nagsalita naman si Joshua sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito si Kane. Patanong niyang sinabi na kung ano ba daw ang nangyari sa nakalipas na 5 taon para magbago ng sobra ang personalidad ni Kane. At siya ay napaisip na kung aalis na lang ba daw siya ng mag-isa gaya ng kanyang pinaplano.
At biglang may dumating na isa pang knight na makikitang nakalagay ang kanang kamao nito sa kanyang dibdib, tanda ng respeto at paggalang kay Joshua, at nagsalita. Sinabi niya na ikinalulungkot niya daw na putulin ang pag-uusap ni Joshua at Cain. Tinanong naman siya ni Joshua na kung ano ba daw yon at bakit siya nito tinatawag. Sumagot naman ang knight at sinabi niya na mayroon daw isang guest na naghihintay sa kanya sa labas ng palasyo. Napanganga naman sa gulat si Joshua at hindi siya makapaniwala na may isa pang tao na dumating. At sa labas ng palasyo ay makikita si Icarus na hinahawakan nito ang kanyang buhok at sinabi niya na ang sarap daw ng simoy ng hangin sa lugar na ito. Tinawag naman siya ni Joshua at siya ay gulat na napalingon nang marinig niya ito. Nagulat naman sina Joshua at Cain nang makita nila si Icarus at hindi makapaniwala si Joshua na si Icarus na ang taong nasa harapan niya na dumating at humahanap sa kanya. Makikita naman si Cain na namula ang pisngi at napanganga nang makita niya rin si Icarus. Nakangiti namang nagsalita si Icarus. Patanong niyang sinabi na kung nakalimutan na ba daw ni Joshua ang kanyang mukha at siya daw ay nalulungkot dahil dito. Nakanganga pa rin naman si Cain at hindi pa rin siya makapaniwala at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang sobrang ganda naman daw ni Icarus. At nilapitan niya ito at inialok ang kanyang kamay at nagsalita. Sinabi niya na marami na daw siyang narinig mula kay Icarus. Nag-graduate daw si Icarus sa academy na mayroong matataas na marka sa kasaysayan. At isa daw prodigy strategist si Icarus na tinanggihan ng mga scouting officers ng mga kilalang pamilya at kahit na ang Imperial Palace. At magalang niyang sinabi kay Icarus na hindi daw niya akalain na magiging ganito kagandang babae si Icarus. At bigyan daw siya sana nito ng pagkakataong e-escort siya. Naiinis naman tumugon si Icarus at sinabi niya na mangyari daw sanang huwag siyang tawaging babae ni Cain. Pinakilala naman ni Cain ang kanyang sarili at sinabi niya na siya daw ang first knight ng Baron Joshua Sanders. At ang pangalan daw niya ay si Cain, at mangyari daw na huwag mag-atubiling gamitin ni Icarus ang pangalang Ken bilang isang palayaw niya. At sabay kindat kay Icarus. Bakas naman sa mukha ni Icarus ang inis na tila bang natatakot siya kay Cain. Bigla namang hinawakan ni Joshua ang kaliwang tainga ni Cain at hinayla niya ito. Sabay sigaw na tumigil na daw si Cain dahil si Icarus ay natatakot sa ginagawa niya. Humingi naman ng tawad si Cain at mangyari daw sanang bitawan na ng kanyang Panginoon na si Joshua ang kanyang tainga. Makikita namang natuwa si Icarus nang marinig niyang sinambit ni Joshua ang kanyang pangalan at tinanong niya ito na kung sa wakas ba daw ay naaalala na siya nito. At patanong niya ring sinabi na hindi naman siguro nakakalimutan ni Joshua ang kanilang pangako sa isa't isa. At pinaalala niya kay Joshua na sinabihan daw siya nito na kailangan patunayan niya ang kanyang halaga sa loob ng academy. At sinabi niya na tinupad daw niya ang kanyang pangako. At ngayon naman daw ay oras na rin para tuparin rin ni Joshua ang kanyang pangako. At tinanong niya ulit ito na kung tatanggapin na ba daw siya ni Joshua. Napangiti naman si Joshua at patanong niyang sinabi na paano daw niya malilimutan yon. At ipinaalam niya kay Icarus na nagpaplano daw siyang hanapin sana si Icarus kung hindi lang daw ito nagpakita sa kanya ngayon. At hindi na daw niya kaya pang panatilihing bakante ang pwesto ng isang strategist. At si Icarus lang daw ang nag-iisang strategist niya. At inalok niya ng isang fist bump si Icarus. Habang sa likod naman ay makikita si Cain na namimilipit pa rin sa sakit habang hinahawakan ang kanyang tainga. Napangiti naman si Icarus sa sagot ni Joshua sa kanya sabay fist bump rin kay Joshua at siya ay nagsalita. Sinabi niya na gaya nga daw ng nakasanayan. Sinasabi pa rin daw ni Joshua ang pinaka nakakahiyang bagay nang walang pakialam. Napalingon naman silang dalawa nang biglang sumigaw si Cain. Patanong niyang sinabi na iiwanan na lang ba daw siya ng dalawa? At siya ay lumapit at nag-fist bump rin sa kanila ni Joshua at Icarus at sinabi niya na nasa pangangalaga na daw siya ng kanilang grand strategist. Napangiti naman si Icarus nang tinawag siyang grand strategist at hindi na daw masama na titulo ito para sa kanya. Nakangiti namang tumugon si Cain. Nagpasalamat siya sa compliment ni Icarus sa kanya. Nagsalita naman si Joshua pagkatapos. At sinabi niya sa kanila na kung ayos na ang lahat ay maaari na ba daw nilang pag-usapan ang mga susunod nilang mga plano. Nagulat naman ang dalawa nang marinig nila ito at sinabi ni Joshua na sisimplehan lang daw niya ito. Pinaalam niya sa kanila na ang kanyang plano raw ay makita ang kanilang kamahalan na si Emperor Marcus at tatanggo daw siya papuntang Reinhardt.
Gayunpaman, nais daw niyang pumunta sina Icarus at Cain sa Pontier family. Napanganga naman sa gulat si Cain nang marinig niya ito at hindi siya makapaniwala sa gustong mangyari ng kanyang Panginoon. Nagulat rin si Icarus at hindi rin makapaniwala at itinanong niya kay Joshua na bakit kailangan nilang pumunta sa Pontier family. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.